Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Wow! Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral na magandang balita tungkol sa anak, na lagi ko kayong idinadalangin. Lagi kong inihiling na loobin nawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Nananabik ako makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin, upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko sa ibang mga bansang hentil. May pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Hindi ko'y kinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga minamahal ko pong mga magulang at kapatid kay Kristo, buong puso ko pong ipinagmamalaki na ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Makaupo na po tayo. Okay? Dumako po tayo sa ika-4 na dahilan bakit kinakailangan ibahagi natin ang magandang balita. 4 lang po ito sa mga talatang yan, mula verse 8 hanggang 17, may 4 na dahilan si Apostol Pablo bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita ni Kristo. Hindi po optional yon. Pag sinabing optional, kung feel ko ibahagi, okay lang. Kung hindi ko na-feel, hindi ko ibabahagi. No. Mandatory po yon. Tayo po ay obligado na ibahagi magandang balita kung totoo kang Kristiyano. Kasi kung hindi tayo totoong Kristiyano, wala ka ibabahagi. Makinig kayo, hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Hindi mo pwedeng ibahagi ang kaligtasan kung hindi ka ligtas. Hindi mo pwedeng ibahagi ang magandang balita kung ikaw mismo ay hindi nahipo ng magandang balita. Iyon ang katotohanan, mga magulang ko at mga kapatid. Diretsahan salita. Huwag po kayo magagalit. Kung magagalit kayo sa Diyos, kayo magalit. Mari siguro, bakit may mga tao na hindi nila binabahagi ang magandang balita? Hindi pa sila talaga naligtas eh. Pero makinig kayo mabuti sapagkat nandito ang susi ng kaligtasan. Kung sa iniisip mo na wala ka pang relasyon sa Diyos, hindi ka pupunta sa langit, hindi pa huli ang lahat. Makinig ka lang mabuti. Amen? Okay. Ika-4 na dahilan, bakit kinakailangan ibahagi natin ang magandang balita ni Kristo? Ika-4, ito ay ang kapahayagan ng Diyos kung paano niya ginagawang matuwid ng isang tao. Nandun pala sa magandang balita. Ano sabi ng verse 17? Sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Ito pala ika-4 na dahilan.
Yung pala magandang balita, kapahayagan ng Diyos, revelation ng Diyos, kung paanong yung taong makasalanan ay gagawin niyang matuwid. Purihin ang Panginoon. May pag-asa pala ang tao kahit nagkasala. Na ang tao pala, kahit na sabihin mo pa siyang Abu Sayyaf, pusakal, ISIS. Hindi sinasabi ni pastor na sister. Hindi yon. Alam niyo yung ISIS, di ba? Yung mga terorista. Kahit pala ang tao ganon, may pag-asa palang gawin siyang matuwid ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Sa isang sali ng verse 17 sa Ang Buhay na Salita, ito po sabi, kasi dito, ibig sabihin sa magandang balita, nahayag ang pagkamatuwid na galing sa Diyos, na nagsisimula at natatapos sa pananampalataya. Ayon nga sa nakasulat, sa pananampalataya mabubuhay ang taong matuwid. Kaya ginamit ko yan kasi yan ang verse na gagamitin ko mamaya para maintindihan ninyo kung paanong yung tao makasalanan ay pwede palang gawing matuwid ng Diyos. Kaya alam niyo, makinig kayo, pag kayo nagsishare ng magandang balita, tingin lahat kay pastor, huwag mong sasabihin, ang taong yan wala ng pag-asa, napakasama, makasalanan. Huwag mong sabihin yan sapagkat yung taong yung kahit na gaano kasama, pwede palang gawing matuwid ng Diyos. Share ka lang. Bahala ang Diyos doon. Kasi tayo, nagpe-prejudge tayo agad eh. Hindi maliligtas yan. Sino ka? Diyos ka ba? Ito ang ikaapat na dahilan bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita ni Kristo sa lahat ng tao, sapagkat sa pamamagitan nito ay ipinahayag ng Diyos, sa pamamagitan ng magandang balita, ipinahayag ng Diyos, paano niya itinuturing ang isang makasalanan na hindi matuwid, na ito'y ituturing niyang matuwid. Sabi nga ni Pablo, kung ating babalik-aralan sa verses 14 and 15, gusto niya pumunta sa Roma. Di ba? Nabasa natin. Para ibahagi ang magandang balita ni Kristo sa kanila. Kaya nga sabi niya, hindi ako nahihiya sa magandang balita na i-preach ito. Sabi niya sa verse 16. Bakit? Bakit hindi kinakahiya ni Pablo ang magandang balita? Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sinumang sumasampalataya, kay Hudyo siya o hindi Hudyo. Now, bakit niya sinabi na ang magandang balita ay ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang sinumang sumasampalataya? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa pamamagitan ng magandang balita ni Kristo, ipinahayag ng Diyos kung paano niyang dinideklara ang isang makasalanan na ito ay magiging matuwid sa kanyang paningin. Amen? Naintindihan niyo ba? Sa kabila ng mga kasalanan, kabalbalang pinagagagawa niya. Alam niyo, meron akong sasabihin sa inyo, makinig. Maaaring yung mga tao sa paligid mo sasabihin sa iyo na ikaw ay mabuti at ikaw ay matuwid. Pero makinig, maliban na ang Diyos. Sabihin natin, maliban na ang Diyos. Maliban na ang Diyos ang siyang magsasabi na ikaw ay matuwid sa kanyang paningin, hindi ka papasok sa langit. Kahit na sabihin ng asawa mo, mabait ka, ng mga anak mo, ng mga kapitbahay mo, kahit na sabihin nila, banal yan, religyoso yan, maliban na ang Diyos ang magsabi na ikay matuwid, hindi ka papasok sa langit pag namatay ka. Sapagat ang Diyos lang ang may kapangyarihan at karapatan na sabihin na ang isang tao makasalanan ay matuwid sa kanyang harapan. Alam nyo, kapag sasabihin natin na isang tao ay matuwid na hindi naman siya dineklara matuwid ng Diyos, kasalanan yon. Halimbawa, yung mga Katoliko, sasabihin nila yung Papa sa Roma matuwid, hindi naman dineklara ng Diyos na matuwid yun. Nakakasala sila. At tayo din. Sasabihin natin matuwid ako, pero hindi ka naman dineklara ng Diyos na matuwid, nakakasala ka. Ginagawa mo sinungaling ang Diyos, di ka naman dineklara ng Diyos na matuwid eh. Tapos sasabihin mo sa mga tao, pangangalanda ka, oy, matuwid ako, mga kapitbahay.
Kakasala tayo. Maliban na ang Diyos ang magdeklara na ikay matuwid, hindi tayo papasok sa langit. Tandaan niyo yan. Only God can declare a sinner a righteous person in His sight. Purihin ang Panginoon. At dito lamang sa magandang balita tungkol kay Kristo, na ang Diyos pinapahayag niya ng isang makasalanan ay pwede niyang gawin o tinedeklara niya ito'y matuwid. Yung salitang nahayag sa Griego ay apokaluptetai. Ang ibig sabihin, something that was hidden before which is now uncovered. Alam niyo magandang balita sa lumang tipan, kumbaga, bagamat binabanggit ito, pero sa lumang tipan, parang ito'y nakatago, hindi masyadong hayagan. Pero ngayon po, sa magandang balita, sa bagong tipan, yung magandang balita tungkol kay Kristo, ito'y, kumbaga, it is now revealed. Kumbaga, yung talukbong inalis na. Kaya nakikita natin yung kapahayagan ng Diyos ngayon sa bagong tipan, kung paano ang tao makasalanan ay pwede niyang gawing matuwid. Yun ay ibig sabihin na kapahayagan ng Diyos. No? Sa totoo lang, ang magandang balita ay kapahayagan ng Diyos tungkol sa kanyang pagiging matuwid o God's righteousness. At yun ang tema. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang tema nito ay tungkol sa katwiran ng Diyos. Kung pag-aaralan ninyo. Ang pinakapuso, ayan, para may matutunan kayo. Ang pinakapuso ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay nasa verse 16 to 17. Ito'y kapahayagan ng Diyos kung paanong ang tao'y ginagawa niyang matuwid. That is the very heart of the book of Romans. Di ba kayo natutuwa? How many of you are happy to know na sa kabila nung nagkasala tayo, pwede pala tayong gawing matuwid ng Diyos, hindi sa ating sarili, kundi sa habag ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung iba ayaw magbasa ng Biblia, hindi nila alam na ang Biblia magandang balita. Kaya nga, kung nais mo na ang mga tao malaman nila na kung paano sila magiging matuwid at magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, ibahagi mo magandang balita ni Kristo. Sapagkat dito lang sa magandang balita, ipinahayag ng Diyos kung paano niya ginagawang matuwid ang isang makasalanan. Wala na pong ibang lugar na ipinahayag ng Diyos ang katotohanan ito. Nandito sa magandang balita. Kaya nga kung ang isang tao, halimbawa yung kamag-anak mo, may mga kamag-anak ba kayo sa bahay? Hello? O nag-iisa lang kayo sa bahay? Makinig kayo. Kaya nga yung mga kamag-anak natin, lalong-lalo na sa bahay, kapag hindi nila narinig ang magandang balita tungkol kay Kristo, mananatili silang ignorante. Sabihin mo, ignorante. Doon sa daan ng Diyos kung paano ginagawa ng Diyos matuwid ang isang makasalanan. Kaya kapag ang tao ay walang alam tungkol doon sa bagay na ito, ang gagawin niya, maghahanap siya ng ibang pamamaraan para maging katanggap-tanggap siya sa Diyos. Nandyan yung magmemembro ng relihiyon, magpapapako tuwing mahal na araw, magpepenitensya, sasama sa Quiapo tuwing January 9 para makahawak sa lubid. Akala kasi niya doon siya magiging katanggap-tanggap sa Diyos. At sa totoo lang, yung pamamaraan ng tao para ang tao maging matuwid sa Diyos, imposible yun. Pero alam niyo, purihin ang Panginoon. Ang kapahayagan ng Diyos kung paano ang isang makasalanan ay ginagawa niyang matuwid, nasa Biblia po, nasa magandang balita ni Kristo. You know, napakahalaga na ang mga tao malaman ng katotohanan ito. May tatlong dahilan po. Una, makinig po kayo, bakit kinakailangan malaman ng mga tao ito? Lalo na yung mga kamag-anak natin. Una,
Walang sino mang tao na matuwid at pwede niyang gawing matuwid ang kanyang sarili sa harap ng Diyos. Iyan ang tandaan natin. Walang sino mang tao na matuwid at pwede niyang gawing matuwid ang kanyang sarili sa harap ng Diyos. Roma chapter 3 verse 10, anong sabi? Ang lahat ng tao ay, pakilakas nga po, salamat doon sa 10 bumasa. Anong sabi? Ang lahat ng tao ay salamat. May nakikinig. At least nalaman ko, hindi ako nag-iisa sa lugar na ito. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Grabe, no? Walang matuwid, wala. Inulit pa. Saan kinot ni Pablo to? Saan niya ito hinalaw yung walang matuwid kahit isa, wala? Sa Awit, chapter 14. Yung sinabi ni Pablo dito, hindi sa kanya. Yung sinabi ni Pablo na walang matuwid, wala kahit isa, he said that with the authority of God. Dahil sinabi ng Diyos yun sa Awit 14 at binanggit lang ni Pablo. Hindi kay Pablo yun, sa Diyos yun, na walang matuwid, wala kahit isa. Alam niyo kung pag-aaralan natin ang tense ng verse na ito sa pagkakasulat sa Griego, may dalawang bagay po na isinasaad ang verse na ito. Una yung tinatawag na continuity at pangalawa permanence. No? Sabi nga sa Griego, kung babasahin natin ito, ok estin dikaios odehes. No? Kapag translate natin yung sinabing yon, ang ibig sabihin, patuloy at permanente dito sa mundo na walang matuwid, wala kahit isa. Yung pala ibig sabihin nun, patuloy at permanente na dito sa mundo, walang matuwid kahit isa. Kasi kapag binasa lang natin doon sa gano'n sa Bible natin, walang matuwid, wala kahit isa. Pero pag sa Griego mo binasa, yan po, patuloy at permanente dito sa mundo na walang matuwid, wala kahit isa. Kita nyo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin matuwid ka, hindi ka nakakalimot sa Diyos, nagkakamali ka. Pag sasabihin mo matuwid ka, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon sa Awit 14 at saka sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Griego, patuloy at permanente dito sa mundo na walang matuwid, wala kahit isa. Kaya alam niyo, ang ganda mag-aral ng Greek. Nakikita mo talaga yung tunay na kahulugan ng sinasabi ng Panginoon. May natutunan kayo. Ano ibig sabihin ng verse na ito, lalo na sa Griego? Isinasalarawan nito yung hopeless case. Yung hopeless case ng bawat taong pinanganak dito sa mundo na gawin ang kanyang sariling matuwid o katanggap-tanggap sa mata ng Diyos sa sarili niya. Ang ibig sabihin, patuloy, permanente, walang matuwid. Ibig sabihin, tayo mga tao, wala tayong pag-asa na gawin ang sarili nating matuwid sa mata ng Diyos, kahit sino. Yun ang ibig sabihin ng Biblia. Sana naman nagmi-minister sa iyo to. No? Ano ba ibig sabihin ng righteousness o yung pagiging matuwid? I-define ko po sa inyo. Righteousness means, English muna, it is the state or condition of perfectly conforming to God's perfect law and holy character. Yan ang ibig sabihin ng righteousness according to the Bible. Ha? Tagalogin natin, ang ibig sabihin ng righteousness o pagiging matuwid, ito ay ang kalagayan o katayuan na ang buhay mo ay perfect dahil naaayon sa perfect na batas ng Diyos at sa kanyang banal na karakter. Sa madaling salita, makinig, kapag ikaw ay sinasabing matuwid sa mata ng Diyos, ang ibig sabihin, walang bagay sa iyo na pwede kang hatulan o parusahan ng Diyos. Dahil ang tingin ng Diyos sa iyo, perpekto ka, wala kang kasalanan. Bakit? Dahil nasunod mo lahat ng kanyang mga utos at yung karakter mo katulad ng sa Diyos.
Yun ang ibig sabihin ng righteous o matuwid. Alam nyo na. Kaya alam niyo mabigat yung kahulugan ng righteous. Kaya huwag mong sasabihin na sa sarili mo, pastor ako, matuwid ako ha, palasimba ko, relihiyoso ko. Kalokohan nyo. That's baloney. Yan ang kahulugan ng pag sinabing matuwid ka sa mata ng Panginoon. Ano ang problema? Ito nga ang problema eh. Walang sino man, tingin kay pastor, walang sino man dito sa mundo na nakaabot dito sa standard na ito. The standard of righteousness na isinet forth ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Diyos, this is my standard of righteousness, kinakailangan maabot nyo to. Wala nakaabot eh. Yun ang problema natin eh. Kaya nga sabi ng Bible, patuloy at permanenteng walang matuwid dito sa mundo. Wala. Kahit isa. Dahil wala nga nakaabot dito eh. Mga kapatid, ito po ang standard ng Panginoon na righteousness. Hindi yung palasimba ka, nagpo-prosesyon ka, nagbibisita iglesia ka, pag mahal na araw. Hindi yun. Ito po. Naintindihan niyo po? Sabi na Roma 3:23, di ba, wala ngang nakaabot eh. Sa standard ng righteousness na binigay ng Panginoon, walang nakaabot. Ano sabi ng Roma 3:23? Mag-aral tayo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi, nakita nyo, lahat ay nagkasala, lahat at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun ang malungkot na balita. Alam niyo itong verse na ito, Roma 3:23. Makinig kayo. I want you to listen carefully. Para at least may matutunan kayo. Kasi trabaho ng pastor, i-explain ang salita ng Diyos sa mga tupa. Yun ang number 1 trabaho namin, magpakain ng salita ng Diyos. Ano yung dalawang bagay na nais sabihin ni Pablo sa verse na ito na Roma 3:23? Una, yung salitang nagkasala, ang lahat ay nagkasala. Kung ating pag-aaralan sa tense sa Greek, it is hermarton. Kasi pag nagkasala lang, ay hamartano. Pero ang ginamit dito na word ay hindi hamartano, ang ginamit ay hermarton. Ang ibig sabihin, yung verse na ito, yung hermarton, ibig sabihin, tinipon ang buong sangkatauhan sa isang pangungusap na ito na nahulog sa kasalanan sa lahat ng panahon. Lahat ng sangkatauhan, lahat ng lahi. Sa verse na yon, sa hermarton, tinipon sa verse na yon, ang lahat ng lahi dito sa mundo nagkasala. Naintindihan niyo mga kapatid? Yun ang ibig sabihin. Sinamarize ni Pablo sa verse na yan na nahulog sa kasalanan sa lahat ng panahon. Yun ang kahulugan yan sa Griego. Ibig sabihin, walang exempted. Kay Inchik, kay Hapon, kay Negro, kay Amerikano, kay Russian, kay Aprikano, kay Ilocano, kay Bisaya, kay Tagalog, kay Kapampangan, lahat ay nagkasala. Naintindihan niyo po? Kasi kailangan sumiksik ito sa ating isipan. Alam niyo ba, na-discover ko, ang daming umaattend ng church, hanggang ngayon hindi pa nila maaming makasalanan sila. Kaya hanggang ngayon hindi pa sila ligtas. Dahil ang tingin nila mabait sila eh. Yun ang sabi ng Biblia tinipon ng buong sangkatauhan sa salitang hermarton. Lahat. Sa pangungusap na ito, isang pangungusap na nahulog sa kasalanan sa lahat ng panahon. Lahat ng panahon. Lahat ng lahi. Hindi nakaabot. Kaya yan. Sabi nga, ang ikalawang naisabihin ni Pablo dito ay, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
Alam niyo sa Greek, sa tense ng Greek, kung pag-aaralan mo, yung salitang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ito yon sa Griego. Sa Griego ay kai husterontai. No? Kasi kung hindi lang nakaabot, ang ginamit na word ay hustereo. Pero ang ginamit ni Pablo sa verse na ito ay kai husterontai. Ano ibig sabihin nun? Ito ang ibig sabihin nun. Yung salitang hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ang ibig sabihin nun ay patuloy na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya't hiwalay sa Kanya. Ibig sabihin, pinapakita ng verse na ito yung ating hopeless case, na kahit na anong gawin natin, hindi tayo makaabot sa standard ng righteousness ng Panginoon. Patuloy na hindi nakaabot. Kaya nga, ang sabi kung pag-aaralan natin sa tense ng Greek na ito, patuloy na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya't hiwalay sa Kanya. Kaya lahat ng tao, maski relihiyoso, hiwalay sa Diyos. Bakit? Hindi ka nakaabot eh. Walang nakaabot sa standard ng righteousness ng Panginoon. At kahit na anong gawin nating sikap, patuloy tayong hindi nakakaabot. Naintindihan niyo mga kapatid? May natutunan kayo? Kaya alam niyo, sarap pala mag-aral ng salita ng Diyos, lalo na sa original na mga salita, kasi doon mo nakikita yung tunay na kahulugan. Palakpakan ng Panginoon sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga alam niyo, kung pag-aaralan natin ng mga verse na yan, alam niyo sa sarili natin, hindi talaga tayo magiging matuwid. Bakit? Hindi lang na sinuway natin ang perfect na kautusan ng Diyos, patuloy nating sinusuway. Hindi lang sinuway, patuloy na sinusuway. Dahil hindi talaga natin kayang sundin. Naintindihan nyo? Hindi natin kayang sundin ang utos ng Diyos, kaya patuloy nating sinusuway ang utos ng Diyos. Kaya yung standard ng Panginoon na tayo maging matuwid, hindi natin naabot. Walang nakaabot. Sabi nga dito, kai husterontai, patuloy na hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya't hiwalay sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Amen. Tanong, sa lahat na naririto, mga kabataan, tumingin kay pastor, sa lahat na naririto, kababaihan, kalalakihan, nakikita mo ba ang sarili mo, matuwid ka? Meron ba tayong pagmamalaki sa Diyos? Yung nagsasabing, wala pala tayong pagmamalaki sa Diyos, itaas mo kamay mo. Yung hindi magtaas, ibig sabihin, ang tingin mo, okay ka sa Diyos. Yun ang katotohanan po. Kailangan magising tayo sa katotohanan yon. Kasi, hindi tayo gagawing matuwid ng Diyos kung ang tingin mo sa sarili mo, matuwid ka na. Right? Eh, hindi mo pala kailangan si Kristo eh. Hindi mo pala kailangan ng Diyos eh. Ang tingin mo sa sarili mo, mabait ka, matuwid ka, hindi mo kailangan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Akala kasi natin, maraming mga tao na sinisikap sundin ang 10 utos, akala nila magiging matuwid sila, kaya nila. Ano sabi ng Biblia? Roma 3, talatang 20, Roma chapter 3, verse 20, sapagkat walang sino man, tingnan nyo ang ituturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, anong trabaho ng 10 utos? Ipinapakita ng kautusan sa tao na makasalanan siya. Doon natin nalalaman na makasalanan tayo. Nung Thursday po, may dalawang kabataang babae, kinakaunsilan ko sa barangay. Mga ano to, estudyante, yung isa taga Roosevelt, yung isa taga Geronimo, may binugbog sila taga, Valley High. Dinimanda sila, kaya nag-undergo sila ng counseling. Inisa-isa ko yung 10 utos sa kanila nung Huwebes. Bakit ko inisa-isa yung 10 utos? Para makita nila. Alam mo yung 10 utos kasi, salamin. Doon mo nakikita ang sarili mo. Doon natin nakikita
makasalanan pala tayo. Pero hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng 10 utos. Salamin lang yun. Kaya kung sisikapin natin na sundin ang 10 utos, hindi tayo magiging matuwid. Hindi tayo papasok sa langit. Dahil hindi natin kaya. Kaya nga anong sabi, patuloy na hindi nakaabot. Kahit na anong sikap mo. No matter how you try, no matter how you exert efforts para masunod mo 10 utos, bagsak ka ng bagsak. Kaya patuloy na walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, kaya't ang lahat hiwalay sa Diyos. Naintindihan nyo na? Bakit ang tao hiwalay sa Diyos? Palakpakan ng Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, kung hindi natin kayang gawin ang ating sarili na matuwid sa mata ng Panginoon, then we come to the second truth. Ikalawang katotohanan, dahilan ni Pablo, bakit ang mga tao kinakailangan malaman nilang katotohanan ito. Number 2, tanging Diyos lang ang pwedeng magdeklara na ang isang tao ay matuwid sa kanyang paningin. Diyos lang. Diyos lang. Hindi ang Katoliko, hindi ang relihiyon. Diyos lang ang pwede magsabing matuwid ka. Sabi doon sa Roma chapter 1 verse 17, yung ating scripture verse, kasi dito nahahayag. Sabi ni Pablo, di ba? Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita kasi dito nahahayag ang pagmatuwid na galing sa Diyos. Sabihin natin lahat, galing sa Diyos. Yung ikaw ay maging matuwid sa mata ng Panginoon, kanino galing? Walang sumagot sa mga kabataan. Kanino galing? Kaya nyo ba maging matuwid? Kaya nga galing sa Diyos dahil hindi natin kaya maging matuwid Kasi dito nahayag ang pagmatuwid na galing sa Diyos na nagsisimula at natatapos sa pananampalataya. Ayon nga sa nakasulat, sa pananampalataya mabubuhay ang taong matuwid. Ayon sa verse na ito, makinig, tingin lahat kay pastor, tingin sa akin. Dinedeklara ng Diyos ang isang makasalanan na siya'y matuwid sa papanong paraan? By imputing to him his own righteousness. O sa Tagalog, dinedeklara niya ang isang makasalanan na matuwid sa papanong paraan? Ipinapataw ng Diyos sa taong yon ang kanyang sariling katwiran. Ano yung pinapataw ng Diyos? It is the righteousness that comes from God. Para gawin ka matuwid ng Diyos kahit nagkasala ka, ang gagawin ng Diyos, ipapataw niya yung kanyang katwiran sa iyo. Di ba ang sabi yung pagkamatuwid na galing sa Diyos? Bakit sinabi na yung pagkamatuwid na galing sa Diyos? Dahil, pakikalabit nyo nga kung natutulog yung katabi ninyo. Tingnan mo kung natutulog, pakikalabit mo. Pag nakita nyo natutulog, kalabitin po ninyo. Mahalaga yung pinag-aaralan natin. Bakit sinabi na pagkamatuwid na galing sa Diyos? Dahil gagawin kang matuwid ng Diyos kahit nagkasala ka dahil yung righteousness niya yon. Yun ang katwiran ng Diyos na ipinapataw sa iyo. Alam niyo kung bakit? Dahil tayo, wala tayong righteousness. Do you understand? We don't have any righteousness that is acceptable to God. Kaya ang Diyos, dahil wala tayong righteousness na katanggap-tanggap sa Kanya, ang righteousness na ipinapataw niya sa atin, yung righteousness niya. Sapagkat sa Diyos, ang katanggap-tanggap lang na righteousness, yung righteousness niya. Naintindihan nyo? Ang galing ng Diyos, ano? Purihin ang Panginoon. Kaya nga, alam nyo, katulad ng sinabi ko kanina, ang Diyos lang ang matuwid. At maliban na ipataw niya sa iyo yung kanyang katwiran, hindi tayo magiging matuwid sa kanyang harapan. Napag-aralan natin na yung ikaw ay matuwid, napag-aralan natin a while ago? Ito ay isang kalagayan o kondisyon na
nakikita tayo ng Diyos na parang hindi tayo nakagawa ng anumang kasalanan sa buhay na ito o wala tayong nasuway na utos niya. Pag ginawa ka palang matuwid ng Diyos, ang tingin ng Diyos sa'yo, parang wala kang kasalanang nagawa at walang utos niya na nalabag mo. Pag ginawa kang matuwid ng Diyos. Intindihan nyo? That is the righteousness of God. Dahil, ulitin ko yung sabi ko kanina, sa ating sarili, wala tayong righteousness na pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Dahil walang nakaabot sa atin at patuloy na hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos, kahit na anong gawin natin. Amen? Alam niyo yung salitang righteous o matuwid, sa Griego ay dikaiosune. No? Yan ang ibig sabihin ng righteous. Yung word na dikaiosune, it is a legal term in Greek. At yung dikaiosune na salita, ginagamit yung sa korte. Pag halimbawa may mga hearing. No? Yun ang ibig sabihin ng dikaiosune. Sa korte ginagamit yon. At yung salitang dikaiosune o righteous o matuwid, related din ito doon sa justified or pinawalang sala. Sa Griego, ang pinawalang sala ay dikayo. Pag sinabing pinawalang sala ka, ibig sabihin, inabsuelto ka. O yung judge, dineclare ka na hindi ka guilty. Yan ang ibig sabihin ng pinawalang sala. Kaya ibig sabihin mga kapatid, makinig kayo, ito ang magandang balita. Bagamat nagkasala tayo, pero kaya palang gawin ng Diyos na hindi lang tayo matuwid, kaya palang gawin ng Diyos na tayo ipawalang sala, na parang hindi tayo nagkasala at parang hindi tayo lumabag sa kanyang mga utos. Tanungin ko kayo, hindi nyo ba mamahalin ng Diyos na ganyan? Hello? Hindi mo ba iibigin paglilingkuran ang Diyos na ganyan na hindi natin kayang maging matuwid, siyang gumawa ng daan para maging matuwid tayo? Na hindi natin siya maabot, pero ang Diyos ang umabot sa atin. Purihin ang Panginoon. Kaya kung ang Diyos mo ganyan, hindi mo pa ba ibibigay ang buhay mo sa Kanya? Para paglingkuran siya. Kanino tayo maglilingkod? Ang Diyos lang ang pwedeng gawin tayong matuwid. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. Kapatid, hanggang kailan mo ipagkakait ang buhay mo sa Diyos? Na gumawa ng daan para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. Hindi sa sarili natin, kundi sa sarili niya. You know, I'm so blessed to know na meron akong Diyos na bagamat ako'y nagkasala at hindi karapat-dapat sa langit, ginawa niya akong matuwid, hindi dahil sa aking sarili, kundi dahil siya'y mahabagin. Amen? Alam mo, pag hindi mo naintindihan yan, makinig kayo, pag hindi mo naintindihan ng katotohanan yan, magiging magiging Kristiyano ka na hindi ka committed. Wala kang pakialam. Magiging Kristiyano ka na hindi mo ibibigay ang sarili mo maglingkod sa Kanya. Imagine mo, hindi mo kaya maging matuwid, pero ang Diyos kaya ang gawing matuwid. Kaya na sa pagsangkaterbang kabalbalang pinaggagawa natin. Kaya palang gawin ng Diyos na maging tingin niya sa atin parang hindi tayo gumawa ng kasalanan kahit kailan. At wala tayong nilabag na Kanyang utos. Diyos lang ang makagagawa na. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Nung panahon ni Kristo, mga kapatid, ang pinakamatuwid ng mga tao noon, ayon sa kautusan, ay ang mga Pariseo at mga Eskriba. Kasi napaka-stricto talaga nila pagdating sa 10 utos, napaka-stricto. Narinig nyo na yung Pariseo at Eskriba. No, pero anong sabi ng Panginoon? Sabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 5 verse 20. Tingnan ninyo ha. Kaya alam mo,
Kahit na gaano kasigasig ang tao na maging matuwid, zero pa rin sa mata ng Diyos. Ano sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 20? Sapagkat sinasabi ko sa inyo na malibang ang inyong katwiran ay hihigit sa katwiran o lalagpasan ninyo yung katwiran ng mga skriba at mga pariseyo, kayo ay hindi sa anumang paraan makapapasok sa kaharian ng langit. Ang mga pariseyo sa mata ng mga Hudyo, napakamatuwid nila kung ang pag-uusapan ay ang kautusan. Pero anong sabi ng Panginoon? Malibang lagpasan ninyo yung righteousness ng mga pariseyo at skriba, hindi kayo papasok sa langit. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang pwede lamang humigit, lumagpas, ang pwede lamang mag-exceed doon sa katwiran ng pariseyo at skriba ay ang katwiran ng Diyos, the righteousness of God. At sa mga tao makasalanan, makinig, hindi lang yung katwiran ng mga pariseyo, hindi yun ang binibigay ng Diyos na katwiran. Ang binibigay ng Diyos yung katwiran niya. His righteousness. Higit pa sa katwiran ng mga pariseyo at skriba. Tanong, karapat dapat ba tayo doon? Hindi. Walang karapat dapat sa atin kahit isa. Kaya lang binibigay ng Panginoon ang kanyang katwiran dahil nahahabag siya sa atin. Nahahabag siya. Kaya nga ulitin ko ulit sinabi ko, makinig kayo, maliban na ibigay ng Diyos ang kanyang righteousness o katwiran sa atin, hindi talaga tayo papasok sa langit. Amen? Kaya nga alam nyo, dapat ibahagi natin sa mga tao ang magandang balita dahil kailangan malaman nila. Kailangan malaman ng mga kamag-anak natin, ng mga tao sa ating paligid, ng mga kakilala mo, na ang Diyos lamang ang tanging nagdedeklara ng isang tao ay matuwid. Sa paano paraan? Ipinapataw niya yung kanyang sariling katwiran o righteousness. At paano ginagawa ng Diyos matuwid ang isang tao? Ito, pag-usapan natin. We come now to number 3. Na dahilan bakit dapat nating ibahagi ang katotohanan ito. Number 3, ginagawa ng Diyos na matuwid ang isang tao hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo. Ulitin ko, hindi ka gagawing matuwid ng Diyos dahil nagpakabait ka o inayos mo ang buhay mo, hindi. Gagawin ka lamang matuwid ng Diyos kapag sumampalataya ka kay Kristo. Naintindihan nyo? Roma chapter 1 verse 17, kasi dito nahayag ang pagkamatuwid na galing sa Diyos na nagsisimula at natatapos sa... May kausap pa ba ako? Bababa na po ako, okay lang po, magpapaalam na ako. May nakikinig pa ba? Saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nakasulat, sa pananampalataya, mabubuhay ang taong matuwid. Ngayon, tanong, bakit ang magandang balita ang kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang sino mas sumasampalataya? Dahil sa magandang balita, doon ipinahayag ng isang banal at matuwid na Diyos kung paanong ang isang makasalanan na hindi karapat-dapat pumasok sa langit, ipapataw niya yung kanyang katwiran upang yung makasalanan yun na hindi karapat-dapat maging matuwid at maging katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Ulitin kayo sinabi ko kanina, hindi tayo ginagawang matuwid ng Diyos dahil nagpakabait tayo o dahil in-improve mo yung sarili mo. Makinig? Pwede po ba makinig ang lahat? Hindi tayo ginagawang matuwid ng Diyos dahil relihiyoso ka, palasimba ka, madasalin ka. No. O ibig sabihin, binabago mo yung sarili mo? No. O sinisikap mong sundin ang 10 utos?
Hindi tayo gagawing matuwid ng Diyos doon. Paano tayo ginagawang matuwid ng Diyos kahit makasalanan tayo? Sa pamamagitan ng pagsampalataya o pagtitiwala kay Kristo na iligtas tayo. Ibig sabihin, kay Kristo ka nagtitiwala para maligtas. Hindi ka nagtitiwala doon sa mga ginagawa mo. Naintindihan niyo ba? Hindi ka nagtitiwala sa pastor, hindi ka nagtitiwala sa relihiyon, hindi ka nagtitiwala sa simbahan, nagtitiwala ka lamang kay Kristo para iligtas ka ni Jesus. Yun ang ibig sabihin ng sumasampalataya. At doon ka ginagawang matuwid ng Diyos. Naintindihan niyo po? Sana naman tumimo ng malalim ang katotohanan ito sa inyo. Sabagay, papakita ko sa inyo mamaya, bakit may mga tao na pakinig ng pakinig hanggang ngayon di nila maintindihan. Papakita ko sa inyo. Okay? So, ibig sabihin, ginagawa tayong matuwid ng Diyos, naliligtas tayo dahil sumampalataya tayo kay Kristo para iligtas tayo sa pamamagitan ng ginawa niya, tinapos niya sa krus. Na siya'y namatay, siya'y inilibing, at siya'y nabuhay muli. Doon tayo sumasampalataya. Doon mo sinasandig ang kaligtasan mo. Roma chapter 3 verses 21 to 25. Medyo mahaba ito. Anong sabi? Pero ngayon, inihayag na kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. Ito'y hindi, tingnan ninyo ha, ito'y hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ang mga kautusan na mismo at ang mga propeta ang nagpapatotoo rito. Ang tao'y itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Nakita niyo? At walang pinapaboran ang Diyos. Kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuring niya na tayong kaya ang sino mang sumasampalataya kay Jesucristo ay itinuturing na matuwid sapagkat ang lahat ay nakasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng Diyos, grace of God, ngunit dahil sa biyaya ng Diyos sa atin, itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Ito'y regalo ng Diyos. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay ang kanyang buhay nang sa ganoon mawala ang galit ng Diyos sa atin. Gusto mo mawala ang galit ng Diyos sa mga kasalanang pinagagagawa mo? Sumampalataya ka kay Kristo. Dahil lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan, sinaid ni Kristo nung siya'y nakapako sa krus. At ang mabuting balita, sa mga sasampalataya sa Kanya, wala na siyang itinirang galit ng Diyos sa atin. Sinaid niyan lahat. Palakpakan ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay totoong Kristiyano, tingin sa akin, hindi na galit ang Diyos sa'yo. Dahil yung galit niya, ibinuhos niya kay Jesus. Kahit na minsan pumapalpak tayo, nakakasala tayo, hindi galit ang Diyos sa atin. Dinidisiplina niya tayo. At kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon, hindi ibig sabihin galit ang Diyos sa'yo. Kaya tayo dinidisiplina dahil mahal tayo ng Diyos. At kaya niya tayo dinidisiplina dahil ang turing niya sa atin, anak. Dahil kung hindi tayo anak, hindi tayo didisiplinahin ng Panginoon. Pero yung galit ng Diyos, purihin ng Panginoon, anong sabi ng verse na yan? Hindi nagalit ang Diyos sa atin. Dahil si Kristo ang naging handog para mawala yung galit ng Diyos sa atin sa mga sasampalataya kay Kristo. Di ba magandang balita yun? Hindi ba kayo natutuwa? Na dahil kay Kristo, hindi nagalit ang Diyos sa'yo. Di ba tayo natutuwa doon? Di ba tayo nagpapasalamat? Okay, tuloy natin yung verse na ito. Isinugo si Kristo Jesus sa mundo para ialay kanyang buhay na sa ganon, mawala ang galit ng Diyos sa atin at sa pamamagitan ng kanyang dugo
ay mapatawad ang ating mga kasalanan kung sasampalataya tayo sa Kanya. Ngayon, pag-usapan natin yung pananampalataya. Malapit na po ako matapos. Bakit hindi lahat ng tao ay sumasampalataya? Dahil kung ang lahat ng tao ay sasampalataya, di lahat pupunta sa langit. Pero bakit may pumupunta sa impyerno? Araw-araw, sangkaterbang tao ang pumupunta sa impyerno. Pag-usapan natin yung pananampalataya. Kanino ba galing yung pananampalataya? Ha? Okay, makinig. You know, faith, tingin lahat dito, faith is a supernatural work of God in the heart of a person. Ang faith pala, mga kapatid, o pananampalataya, yun ay supernatural na pagkilos ng Diyos sa puso ng isang tao. At ang faith pala ay binibigay ng Diyos bilang regalo katulad ng kaligtasan at pagsisisi. Ang faith pala regalo ng Diyos. Inilalagay niya sa puso ng tao. It is a supernatural work of God. Efeso chapter 2 verse 8, ano sabi? Dahil sa kanyang kaawaan, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo at maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nanggaling. Dahil sa totoo lang, tatapatin ko kayo, wala naman tao dito sa mundo na may faith eh. Kaya kung may lalapit sa inyo, sasabihin, pastor ako, may pananampalataya ako sa Diyos. Kalokohan yon. Malibang bigyan ka ng Diyos ng pananampalataya, hindi ka maliligtas dahil ang Diyos lang ang nagbibigay ng pananampalatayang makapagliligtas sa'yo. Tuloy natin yung verse na yan. Sabi nga dyan, di ba? Dahil sa kanyang kaawaan, naligtas kayo ng sumampalataya kay Kristo at maging ang inyong pananampalataya ay hindi sa inyo nanggaling, kundi ibinigay lamang sa inyo ng Diyos. Nakita nyo? Ang pananampalatayang magdadala sa iyo sa langit, ang Diyos ang nagbibigay. Dahil kahit sinong tao, walang pananampalataya. Wala. Paano mo malalaman ang isang tao, totoong binigyan ng pananampalataya makapagliligtas sa kanya? Paano mo malalaman ang isang tao ay mayroong pananampalatayang hahantong sa langit? May 3 elemento po. Una, it's what you call the mental element. Yun, malalaman mo ang taong may tunay na pananampalatayang galing sa Diyos doon sa tinatawag na mental element, the mind. Ano yun? Naunawaan niya sa isip ang magandang balita at ang katotohanan tungkol kay Kristo. Makinig. Alam niyo ba na malibang maunawaan natin sa isip natin ang ginawa ni Kristo, hindi tayo maliligtas? Pero ang taong totoong pinagkalooban ng pananampalataya, sa kanyang isipan, naunawaan niya ang magandang balita at ang katotohanan tungkol kay Kristo. Naalala ko yung teacher sa Lord Most High. Isang taon kami nag-Bible study, dami niyang katanungan. Pero nung huling Bible study namin, ang galing talaga ng Diyos. Alam mo, sabi niya sa akin, Pastor, salamat sa Panginoon. Nalaman ko na hindi pala ako maliligtas sa mabubuting gawa. Alam niyo, ako'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan nun, na ano sa isip niya, na hindi pala siya maliligtas sa mabubuting gawa. Kaya yun ang una, malalaman mo ang tao na may totoong pananampalatayang ibinigay ang Diyos sa kanyang isip, na unawaan niya ang magandang balita. Kasi malibang maunawaan ng tao ito, hindi siya pupunta sa langit. Ang magandang balita at ang katotohanan tungkol kay Kristo. Pangalawang elemento, yung tinatawag na emotional element o yung feelings, no? Pag sinabing emotional element ng pananampalataya, ibig sabihin, hindi lang naunawaan niya, kundi yung naunawaan niya, tinatanggap niya ng buong puso ang katotohanang napapaloob dito sa pamamagitan ng pagkalungkot sa kasalanan. Tanungin mo ngayon katabi mo, nalulungkot ka ba sa mga kasalanan ginagawa mo? Alam mo yung tao na totoong binigyan ng pananampalataya ng Diyos dahil naintindihan niya ang magandang balita, nalulungkot siya sa kasalanan ang ginagawa niya. Nalulungkot siya
Sabi, pagkalungkot sa kasalanan, na saan nauuwi? Nauuwi sa pagsisisi o pagtalikod dito. No? At ang kagalakan sa habag at biyaya ng Diyos. Yung tao na naunawaan, ang tao may pananampalatayang galing sa Diyos, naunawaan niya magandang balita sa kanyang isip, kaya mangyayari, ay malulungkot siya sa mga kasalanang ginagawa niya, kaya tatalikuran niya. At magpupuri siya sa Panginoon dahil nalaman niya na kaya lang siya naligtas sa habag at biyaya ng Diyos. Nakita niyo, palakpakan ng Panginoon. At ang ikatlo, na elemento sa pananampalataya binibigay ng Diyos, yung tinatawag na volitional. It involves the will. So makikita ninyo, pag binigyan ka ng pananampalatayang galing sa Diyos, involve ang tatlong bagay. Your mind, your feelings, and your will. Yung desisyon mo, yung kalooban mo. Ano ibig sabihin nun? Pag meron kang pananampalatayang galing sa Diyos, ang makasalanan ay nagpapasakop na sa kalooban ni Kristo. Nakita nyo? Yun ang totoong may pananampalatayang galing sa Diyos. Yun ang naliligtas. Hindi na yung kalooban niya nasusunod, nagpapasakop na siya. Yung kalooban niya, pinapasakop na niya sa kalooban ni Kristo at nagtitiwala lamang sa Kanya bilang tanging pag-asa niyang maligtas sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay sa paghahari ni Kristo. Nakita ninyo, ang tao na may totoong pananampalatayang galing sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya, nagpapasakop na siya kay Kristo. Talagang si Jesus Christ, Lord na niya. Naintindihan nyo? At anong sabi? Ang tunay na pananampalatayang ito ay magbubunga ng totoong pagsunod kay Kristo. Makinig, tumingin lahat kay Pastor. Pag ang tao sinasabi niyang Kristiyano siya pero hindi sumusunod kay Kristo, hindi siya totoong naligtas. Hindi siya totoong pinagkalooban ng pananampalatayang makapagliligtas. Dahil ang totoong pananampalataya na galing sa Diyos, nahahantong sa langit, ang magiging bunga nun, magsisimula ka ng sumunod sa Diyos. Kaya pag may nakita kayo, Kristiyano ako, sumusunod sa Panginoon, hindi Kristiyano. Born again ako! Sumusunod sa Diyos? Hindi born again. Sumasampalataya ako sa Diyos. Sumusunod sa Diyos? Hindi totoong sumasampalataya. Ang manifestation na ikaw ay totoong binigyan ng pananampalataya galing sa Diyos na makapagliligtas sa iyo. Dahil gagawin kang matuwid ng Diyos, susunod ka na sa Diyos. Kasi dati buhay natin patungong kasalanan Pero pag binigyan ka ng pastor, di ba? Pag binigyan ka ng pananampalataya, napapaloob na rin doon ng pagsisisi. Ano mangyari sa'yo? Tatalikod ka na sa kasalanan. Pupunta ka kay Kristo. Susuko mong buhay mo kay Jesus. Yun ang totoong tumanggap ng pananampalataya mula sa Diyos. Bilisan ko para matapos na po tayo. Kaya nga binibigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya para ilagak natin ang ating buong pagtitiwala kay Kristo na iligtas tayo. Anong ginagawa ng Diyos pag sumampalataya tayo? Dinedeklara niya tayo na matuwid sa Kanyang harapan. Saan nagsisimula? It starts with faith in Christ. At dahil ang faith na ito ay regalo ng Diyos sa iyo, magpapatuloy ka hanggang sa huli. Yung mga tumanggap ng pananampalataya galing sa Diyos, nagsimula yon, di ba? Sumampalataya ka kay Kristo, naligtas ka, ginawa ka matuwid. At alam nyo ba yung pananampalataya yon, it's not a one-time, Yung pananampalatayang yon ay ongoing yon. Kaya sa simula sumampalataya ka, hanggang balikan ka ni Kristo, hindi ka aalis kay Kristo. Mananatili ka kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pananampalatayang binigay sa iyo, hindi sa iyo yon, hindi sa tao yon, sa Diyos galing yon.
Kaya magpapatuloy ka hanggang wakas. Kaya mga sinasabi nila na, alam mo, pastor, dati born again ako, pero malis ako sa born again, nagkatoliko ako. Hindi talaga sumampalataya yon. Hindi naligtas yun. Dahil ang totoong pinagkalooban ng pananampalatayang galing sa Diyos, magpapatuloy yun hanggang katapusan. Roma chapter 1, verse 17, hallelujah! Kasi dito nahayag ang pagkamatuwid na galing sa Diyos na nagsisimula at, ano sabi? Natatapos sa pananampalataya. Kita nyo? Ayon nga sa nakasulat, sa pananampalataya, mabubuhay ang taong matuwid. Kaya alam nyo, pag binigyan ka ng totoong pananampalataya, hindi ka talaga aalis kay Kristo. Hindi ka aalis kay Kristo kahit na anong mangyari. Hindi katulad ng mga hindi tumanggap ng totoong pananampalataya. Darating ang panahon, hindi sila magpapatuloy sa kanilang relasyon. Amen? Unang Timoteo chapter 1 verse 19, may mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito, ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Katulad ng isang barko na, katulad ng Princess of the Stars. Pagdating sa Romblon, lumubog. Di ba? Hindi nakarating sa destinasyon. Yung mga tao na hindi binigyan ng Diyos ng pananampalataya makapagliligtas, hindi magpapatuloy sa kanilang paglakad sa pananampalataya. Maapektuhan sila ng mga trials, mga problema, pag-uusig, mga maling doktrina, at yung mga besetting sins, yung mga kasalanan na talagang ibig sabihin, malalaglag sila, hindi na sila talaga makababangon, katulad ni Judas Iscariote. Dahil si Judas Iscariote hindi naman talaga naligtas eh. Di ba niyo napansin, may mga kasama tayo dati, akala mo totoong Kristiyano, kasama natin, kumakain, nagpe-fellowship tayo, pero dumating ang time, hindi sila nagpatuloy sa katotohanan, sila'y umalis, sinisiraan ng gawain. Nasa Bible po yun, unang Juan chapter 2 verse 19. Kasi, kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Kaya makita mo, may mga Kristiyano na akala mo talaga totoong kapatiran, di ba? Naglilingkod, nananalangin, bumabasa ng Biblia. Pero darating ang time, ilalabas sila ng Diyos. Bakit? Hindi pala sila totoo. Hello? Yung kanilang pananampalataya ay parang barkong nawasak sa gitna ng dagat. They were shipwrecked. Dahil yung pananampalataya nasa kanila, akala mo pala, totoo, hindi pala. Hindi pala galing sa Diyos yung pananampalataya nila. Dahil kung totoo, ang pananampalataya mo ay galing sa Diyos, magpapatuloy ka hanggang sa katapusan. Amen. Palakpakan ng Diyos. Manlamig ka man, babalik at ibabalik ka ng Diyos. Manlamig ka man, ibabalik at ibabalik ka. Why? Dahil ang Diyos ang nagpe-preserve sa iyo. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, kapag sumampalataya ka kay Kristo, makinig, magtatapos na po ako. Anong gagawin ng Diyos sa iyo? Gagawin kang matuwid. Anong sabi? Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hanggang sa dumating si Kristo, sumasampalataya ka. Hindi ka aalis kay Jesus. Hindi ka tulad ng katuruan ng iba na ibig sabihin, ang Kristiyano daw pwedeng mawala yung kaligtasan. That's wrong. Alam niyo kung bakit? Dahil yung pananampalataya yung tinanggap natin hindi galing sa tao. Hindi galing sa relihiyon. Galing sa Diyos yung pananampalataya yung tinanggap natin. Kaya nga, ang mga totoong may pananampalatayang binigay ng Panginoon, magpapatuloy sila, magtsatsaga sila hanggang wakas. Amen? Sa kabila ng mga trials, mga temptations, persecution. Bakit? Dahil ang Diyos ang nag-iingat sa kanila. Bakit sila iniingatan? Dahil ang pananampalataya nila ay galing sa Diyos. Unang Pedro chapter 1 verse 5, sapagkat kayo'y sumasampalataya, anong sabi? Iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang yan na inihahayag sa katapusan ng panahon. Sa totoo lang, ang totoong Kristiyano,
makinig kayo, hindi na mawawala ang kaligtasan mo. Palakpakan ng Diyos. Bakit? Sino nag-iingat sa iyo? Ang Diyos. Bakit kayo iniingatan? Sumasampalataya ka hanggang wakas. At kaninong pananampalataya yung galing? Kanino galing yon? Galing sa Diyos yon. Palakpakan ng Panginoon. Okay, sa aking pagtatapos, tandaan nyo ito. Makinig, tingin lahat kay Pastor. Sa totoo lang, wala tayong pananampalataya para maging katanggap-tanggap at tayo ituring ng Diyos na matuwid. Wala rin tayong pananampalataya para makatakbo tayo sa takbuhin na ito, sa karera na ito ng buhay. Wala rin tayong pananampalataya para sa katulad na isang barko na naglalakbay at hindi tayo mawawasak. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang masaganang habag at biyaya, binibigay niya ang pananampalatayang ito bilang regalo para tayo ay magtitiwala at maglilingkod kay Kristo hanggang sa tayo ay kanyang kunin. Alam niyo kung bakit? Dahil nung sumampalataya tayo kay Kristo, itinuring tayo matuwid at ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Naintindihan niyo mga kapatid? Gustong-gusto ko itong verse na ito, iwanan ko sa inyo. Hebrews chapter 12 verse 2. Kanino galing yung pananampalataya natin? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Si Jesus ang nagbigay ng pananampalataya. Yung pananampalataya yon hanggang sa siya'y bumalik ulit kunin tayo. Ibig sabihin, dahil pananampalataya niya yon, magpapatuloy tayo. Hindi tayo mawawala sa Diyos dahil kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga maraming rason ng Biblia bakit dapat nating ibahagi ang magandang balita. Mga kapatid, anong ginagawa natin? Binabahagi ba natin? Alam mo, sabi nga nung Chinese proverb, makinig kayo, the journey of 1,000 miles starts with a single step. Gusto mo magbahagi ng magandang balita? Humakbang ka na. Huwag ka na magdili-dali, huwag ka na mag-hesitate. Start sharing the good news to people. Amen? At alam niyo, sabi ng Biblia, napakagandang tingnan o pagmasdan ang mga yapak ng mga naghahatid ng magandang balita. Alam niyo, tatapatin ko kayo. Di ba pag sinabing yung yapak, ibig sabihin, tinutukoy doon yung mga lakad mo? Alam niyo ba, marami tayong lakad sa buhay. May lakad tayo sa pag-good time, may lakad tayo sa pakikipagkaibigan, may lakad tayo sa mga pangangailangan dito sa buhay natin. Hindi ko sinasabing masama yon, pero alam niyo ba, makinig, ang pinakamagandang lakad sa mata ng Panginoon, yung ikaw ay lumalakad para mag-share na magandang balita ng Panginoon Jesus.